So, eto na nga ho, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Johnny the Bagger, ang inyong abang lingkod. So ngayong araw na to, ang voting day ng mga kongresista natin. No, sa oras na to, nagsimula na po sila, pero prayer pa. No? So papakita ko lang muna sa inyo, hanggat nagdadasal pa sila, ay yung mga tawag dito. Oops, teka, bakit ikaw yung nandyan? Ito dapat. Yun, ito. So ito ho yung mga grounds of impeachment na pinag-usapan kahapon. Katulad yung aligasyon ng kidnapping kay dating Pangulong Duterte, doon sa mga nagkomento ng mga kongresista, alam naman na natin na ito ay negatibo yung dating sa kanila, di ba? Kasi nga walang personal knowledge, wala man lang ding kaso sa mga korte rito na sasabi na nagkaroon nga ng paglabag ang Pangulong PBBM sa ating saligang batas sa Constitution, and yung pagpayag niya na ma-ICC si Duterte. So yan. Alam ko ang boto dapat dyan is insufficient in substance. And then yung allegedly violating the Constitution, blah, blah, blah. Yan, pareho yan. And then yung alleged drug addiction, lalo na yan. At ang may pinakamagandang paliwanag po dyan ay si Leila de Lima sa mga komento niya. And then yung failure ng Pangulo daw na mag-veto ng unprogrammed appropriations. Alam niyo mga kapatid, nagtataka po ako, bakit tipong yung mga DDS lamang ang nakakaalam na yung unprogrammed appropriations is already declared unconstitutional. Wala pa ako nakitang court decision na Korte Suprema na yan ay dineklara unconstitutional. And just an FYI, doon sa PhilHealth, 60 billion, yung decision ng Korte Suprema, okay, ay nabanggit yan, pero doon po yun sa separate and dissenting and concurring opinion portion ng, I think that's Leonen, ang nagano niyan. Hindi, yung GAA pala, okay, Leonen. Pero isa sa mga Supreme Court justices, sa kanyang opinion lang, wala pong bearing yun sa kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema. Diba? Ngayon, kung totoo yung unprogrammed appropriations na unconstitutional, hindi na yan ilalagay ng mga mambabatas natin, lalong hindi yan lalagdaan ng Pangulo. In fact, nagdito pa nga siya recently dyan. And unprogrammed appropriations portion, nasa GAA talaga, maski noon pa. Diba? Inungkat nga kahapon ng isa sa mga kongresista o ng ilang mga kongresista nagkomento. And then yung allegedly benefiting from kickbacks, lalong mahirap ito na klase ng na akusasyon na mapatunayan. Diba? Kailangan kasi diyan talagang solido. Hindi yung meron kang allegation, substance. Kasi kinakailangan dito po sa kanilang pagtingin kung sufficient and substance, nandun ba yung yung direktang pag-aakusa present, nandun ba yung actuation, kailan ito nangyari, kailan ito ginawa, what are the attachments na magtutugma doon. Di ba? Yun ang problema nila dito eh. Tapos actually may pang-anim pa nga yan yung create daw yung ICI to protect corrupt allies. Patay tayo dyan. Even Martin Romualdez na tinuturong mastermind, pero walang makapaglatag ng direkta ng mga ebidensya. Tapos ganun din si PBBM tinuturo na mastermind din. Kung ang presidente mastermind ng korupsyon, lahat ng presidente natin guilty dahil walang administrasyon na walang korupsyon. 'Di ba? Tapos si Sandro dumalo diyan, 'di ba? Si Pulong hindi. So lahat ng mga inaakusahan ng mga malalaking pangalan, sila yung mga ayaw dumalo. Okay, so ngayon tignan natin kung ano yung kanilang magiging final
verdict today. Pagkatapos doon, tatalakayin din yung masa impeachment, yung grupo ng mga taga-kamatayan block. The chair declares our deliberation on the sufficiency in substance of Masa et al. Impeachment complaint terminated. We have come to the point of voting. And for the guidance of all the members, we will be voting first on the De Jesus impeachment complaint. Thereafter, we will be voting on the Masa et al. Impeachment complaint. For the guidance of everyone, let us all be reminded, both have been declared already as sufficient in form. And our voting this afternoon is on the determination of sufficiency in substance. Before we proceed to voting, the chair wishes to address the Justice Committee. We recognize the knowledge, expertise, and wisdom of all the members in this extensive and exhaustive deliberation in the De Jesus impeachment complaint and Masa et al. Impeachment complaints determination of sufficiency in substance. The chair purposely became very liberal in hearing the members' comments and even questions and answers. This is in recognition of the extraordinary power of the sovereign Filipino people to impeach high-ranking official if they are liable to the law. As representative of the sovereign people, we are likewise their voice. And it is incumbent upon this committee to ventilate all possible views and opinions of the people whom we represent. Likewise, the extensive and exhaustive deliberation provided better and wider perspective as we come to the end of our deliberation. Mga kasama, before we vote on the sufficiency in substance of the De Jesus and Masa complaint, the chair would like to remind everyone of the immense weight of the task at hand of this committee. Sa pagtukoy kung may sapat na substance ang mga reklamong ito, laging kinikilala ng komite ang sound discretion ng bawat miyembro. Your vote must be rooted in your individual appreciation of the facts, the allegations, and the annexes attached to the complaints. Although the rules of procedure on impeachment proceedings state that the requirement of substance is met when there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee, wag nating kalilimutan, impeachment is a sui generis proceeding. It is a class of its own. Hindi lang ito basta legalidad. Ito ay usapin ding politikal at moral. Uulitin ko po, ito ay isa sa pinakamakapangyarihang mandato na ibinigay sa atin ng Konstitusyon. The 1987 Constitution has lodged this power in us, the members of Congress, who are duly elected representatives of the Filipino people.
It is our duty to determine whether or not the highest officials of the country have committed acts that are so detrimental to the Filipino people that they deserve to be removed from office. Kaya naman, I urge every member of this committee, vote not out of convenience. Vote with your conscience. Isipin natin ang kapakanan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Let us prove that in this hall, the interest of the Filipino people always comes first. Maraming salamat po. Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Nisa is recognized. Before we vote on the De Jesus complaint, I would like to have a manifestation. We recognize the Honorable Nisay for the purpose of his manifestation. Point of order, Madam Chair. What is the point of order of the Honorable I'd like to Abante? add, what is the purpose of the manifestation when he already spoke a lot of things? Let us be during the reminded that time. the Honorable Nisay is the endorser of the De Jesus complaint. I do So just would like to ask, what is the purpose of this manifestation? would What you is the like to purpose? answer the question of the Honorable Abante? To explain the arguments and the Madam closing Chair, statement. that has been so and the closing explained. statement. Perhaps, Honorable Nisay, you just make a quick closing statement in support of the sufficiency in substance of De Jesus complaint. Thank you, Madam Chair. You may proceed. Madam Chair, we respectfully reiterate, hindi pa po ito trial on the truth. Ulitin ko po ang relevant portion, Section 5 ng Rule 3 ng ating House Rules. The requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. Ang proceedings natin ngayon ay masasabing nasa pleading level pa lamang. At ito ay dapat tumatalakay muna kung ang complaint ay may recital of ultimate facts at ang ultimate facts na ito ay maaaring mga acts, omissions at inactions na may kasamang konteksto na kung i-assume natin na totoo sa ngayon ay magko-constitute talaga ng impeachable offenses. Keeping in mind that standard, I am respectfully submitting ng mga narinig kong manifestations ng dahilan ng substance insufficiency kahapon para rito sa De Jesus complaint ay mainly nagre-revolve na sa appreciation of evidence at ultimate truthfulness ng mga aligasyon. With all due respect, hindi pa po ito ang panahon ng paglilitis. Paulit-ulit ang ating Honorable Chair kahapon, ito ay preliminary stage pa lamang. Hindi lang din ako ang taong dapat sumagot dito. May complainant na nakapirma at nag-verify ng complaint na hindi pa naman naiimbitahan sa mga initial na pagdinig na ito. At this stage, the question is narrower. May facts alleged ba? May context ba? At may clear nexus ba to an impeachable ground? Sa unang argument o offense, Madam Chair and honorable members of the committee, sufficiency in substance that not require na may existing criminal charge already filed against the respondent, nor that the pleading uses the perfect criminal law label of kidnapping. Gaya ng mga tanong na ibinabato sa akin kahapon, ang recital of facts sa complaint na ito ay ang inaksyon ng presidente at hindi ng kung anong executive orders mula sa presidente. Maliwanag, Madam Chair, for this offense, the complainant narrates inaction kaya clearly may recital of ultimate facts. Hindi lang ito conclusions. Dagdag pa, these pleaded facts are attributable to the impeachable officer. Dahil nabanggit ko, may mga command responsibility ang ating Pangulo over through PNP. At assuming that these pleaded facts are true, then the allegation may constitute the culpable violation of the Constitution. Sa ikalawang argumento, napansin ko ho na ang mga tanong na ibinabato sa akin muli ay nagde-delve sa katotohanan o merito ng mga alegasyon. Inuulit ko po, ang tinutukoy na recital of facts ay ang inaksyon ng Pangulo
na nagbibigay ng malinaw at maayos na kasagutan sa aligasyon ng paggamit If I umano. may interrupt the Honorable Nisay, kindly shorten your closing statement. You've been given an ample opportunity during the deliberation of the sufficiency in substance of the De Jesus complaint. Kindly shorten your closing statement. With all due respect, ito ay depensa na ng respondent at hindi ng mga members of the committee. Hindi pa po ito ang tamang panahon upang atakihin o pabulaanan ng recital of facts sapagkat inuulit ko, tayo ay nasa preliminary stage pa lamang ng proseso. Dagdag pa rito ang simpleng drug testing, particular na rin ang hair follicle drug test na matagal nang pinananawagan ng sambayanan ay nananatiling hindi maisagawa ng Pangulo. Kung tunay na nating inaasahan ng pinakamataas na pinuno ng bansa ay magsisilbing ehemplo lalo na bilang lingkod bayan, ang ganitong panawagan sana ay madaling tugunan upang alisin ang alinlangan at mapanatili ang tiwala ng publiko. Maliwanag, Madam Chair, for this argument, the complaint narrates another inaction which almost amounts to admission na mayroong naging illegal drug use ang Pangulo. Clearly, mayroong recital of ultimate facts, hindi lang ulit ito conclusions, at assuming that this is true, then the allegation may constitute betrayal of public trust na isa sa mga impeachable grounds. Sa ikatlong argumento naman, with all due respect, the absence of mandatory legal duty does not automatically erase an allegation from the realm betrayal of public trust. The Constitution recognized that some acts are short of being criminal but may still be serious breach of public trust when attended by bad faith, gross faithlessness, or gross misuse of discretion. Nakasaad po dito sa aking paunang speech kahapon na hindi namin dinidispute ang katotohanan na wala nga naman talagang legal duty ang presidente na magbito. Ang moral aspect din ng ating tinitingnan dito. Kung ating susuriin ang national budgets, mapapansin na lumobo na ang mga program appropriations at record high kumpara sa mga nagdaang mga administrasyon. Sa makatuwid for this third offense, the complaint narrates on an omission of the part of an impeachable officer. Honorable Nisay, I am aware that you have 5 offenses. You are on the third. Kindly shorten your closing statement. Closing. Madam Chair, kung nakakalimutan natin na ang power to impeach ay parte ng ating checks and balances, kung sa umpisa pa lamang ay tila ipinagtatanggol na ang Pangulo, ano pang silbi ng checks and balances na ito? Huwag sana nating gawing mas komplikado ang sufficiency in substance. It was meant to be simple and workable because impeachment is the Constitution mechanism to ensure accountability of impeachable officers. Kapag may seryosong aligasyon at red flags, hindi natin pwedeng sabihing bahala na. Kapag may seryosong aligasyon at red flags na nagiging pattern na, hindi natin pwedeng i-technical ang private citizen na dumudulog sa atin. Hindi tayong pwedeng magbulag-bulagan sa mga hinaing ng ating mga kababayan na mas malubhang naapektuhan at mas maapektuhan ng mga aligasyon na ito. Dahil katulad ko, alam ko ang bawat isa sa inyo ay nakikita rin ng mga ito. Ang gusto lang din naman ng taong bayan ay buksan natin ang pinto ng proseso at dinggin ang kanilang mga hinaing. Madam Chair, in view of the foregoing, I respectfully submit that the impeachment complaint be deemed sufficient in substance and that it accordingly be allowed to proceed to the next stage of the proceedings. Maraming salamat po, Madam Chair. Because we gave opportunity to Representative Nisay to make a closing statement in support of the De Jesus impeachment complaint, in the interest of equality, we are giving as well the same opportunity to the endorsers of Masa et al. Impeachment complaint. The Honorable Tino. Madam Chair, we will give the 3 endorsers, but I think we are now ready to vote on the first one. How we- many endorsers will be delivering a closing statement? 3. Pero 3? That's maiksi lang fine. po, Yeah, Madam Chair. That's okay. The 3 can speak, but let us now vote because we're finished through already with the first one, so that we can already decide on the first one after hearing the closing statement. Honorable Rodriguez, the chair wishes to do the voting one after the other, immediately one after the other. So I wish to request Honorable Tino only to deliver the closing statement. Madam Chair, I wish to state that I always agree with the chair. Thank you, Honorable Rodriguez. Madam Chair, you said only. Will Honorable Co and Honorable Ilago be amenable to that? That it will only be Honorable Only. Tino
who will be delivering the closing statement in support of the, or you can choose who among the three of you. To my understanding, Madam Chair, the motion provided by Honorable Rufus is that we vote first on the first complaint. And He then withdrew his motion already because he said he's always following the chair. we'd still like to provide a short manifestation if possible, Madam Chair. Yes, please, but we will be allowing only one endorser in support of Masa et al. Complaint. This is only in the interest of equality Sige because po. we heard the closing statement Okay. of the Ako Jesus na lang. impeachment complaint. Honorable Tino, you're recognized. Maraming salamat, Madam Chair. Bumoto ang committee ito na sufficient inform ang Masa et al. Complaint. Ibig po sabihin, verified complaint na nakabatay sa personal knowledge and authentic records. Kaya settled na po ang usapin na ito, no, as far as this stage of the proceedings is concerned. Narito tayo ngayon sa determination of sufficiency in substance. At ang kinakailangan lamang po rito ay tiyakin na merong recitation of facts na nagpapatungkol sa isang ground for impeachment at therefore dapat na maging patuloy na paksa ng komiting ito. Malinaw na palinaw po na sufficient in substance ang Masa et al. Complaint. Meron pong malinaw na ground, betrayal of public trust laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at malinaw din po ang recitation of facts na pinagbabatayan nito. Una, yung institutionalization ng formula para sa preparasyon ng National Expenditure Program na sinabmit ng Pangulo sa Kongreso sa 3 taon ng kanyang presidency, no? At ito ang sistema na punot dulo ng flood control corruption scandal. Yun yung tinatawag nating BBM parametric formula na karugtong ng mga sistema ng mga proponent o modus ng mga proponent, commitment or kickback mula sa mga corrupt na contractor tungo sa mga corrupt na opisyal. No? Pangalawa, sinabi dito as a relation of facts na inabuso ng Pangulo ang kanyang discretion sa paggastos ng budget, particular sa unprogrammed appropriations. Kung ang una ay sa preparasyon, ang pangalawa ay sa implementasyon o paggastos ng budget. Malinaw na binanggit, ni-recite sa complaint na tangi, sole and exclusive ang discretion ng Pangulo sa paggastos. Kung ano ang paggagastusan at kung ano ang hindi paggagastusan ng unprogrammed appropriations at inugnay natin ang pinaggastusang ng unprogrammed appropriations na inaprubahan ng Pangulo mismo, direktang at personal sa corruption. No? At kasama rin dito sa abuse ng kanyang discretion ang pagpahintulot na gamitin ang PhilHealth funds para sa infrastructure kahit alam ng lahat na ang pondo ng PhilHealth ay ayon sa batas, PhilHealth law at saka laws on sin taxes hindi pwedeng gamitin para sa ibang purpose kung hindi para sa kalusugan. No? At panghuli ay sinasabi dito na direktang may paglahok sa insertion at pagdanggap ng kickback ang Pangulo. No, sa madaling sabi, sufficient in substance po ang complaint at ang pinakamahalaga po dito ay sinasagot ang tanong. No? Nangyari ang pinakamalalang corruption na tinatawag nating flood control
corruption scandal sa unang 3 taon ng pagkapangulo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang tanong ng lahat, alam ba to o hindi alam ng Pangulo na nagaganap ang ganitong corruption? No? Sinasagot po ng complaint, sinasabi dito, hindi lang sa alam niya, kung hindi siya ang nagpahintulot at may direktang partisipasyon sa corruption na ito. Ito ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at therefore dapat siyang ma-impeach. The chair declares the termination of all forms of statements and manifestations. We shall now proceed to vote. The chair is ready to hear the motion for the declaration of sufficiency in substance of the De Jesus impeachment complaint. Madam Chair, The Honorable Zamora is recognized. Madam Chair, I move to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Insufficient in substance. There is a motion to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Is there a second? Second. The same has been seconded. Is there any objection? May I ask, Honorable Nisay, if you are a member? Yeah, member. I'm a member. Are you a member of the Justice Committee? Ex officio member. Deputy Okay. minority. As an ex officio member, then he has the right to vote. And I even to raise a motion. I object, Madam Chair. There is a motion to declare the De Jesus impeachment complaint insufficient in substance. The same has been objected to. We therefore divide the House. Again, the motion is to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Makitaas na rin tayo ng kamay. Bayad ka agad kapag obvious naman kahapon pa yan talagang ending yan eh. 'Di ba? Si Congressman Nisay halos mangisay nga sa sa pag-sponsor niya diyan eh. Wala, inso talaga yan. Unanimous yan. May isang abstain. You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Sino kaya malakas ang loob diyan? You may put down your hand. Those who abstain, please raise your right hand. Kahit makabayan block, abstain. Ganyan naman lagi makabayan block pag importante, abstain. You may put down your hands. Kung sa bagay, endorser kasi sila. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance.
Oy, At pumalak this pa kayo. juncture, the chair is ready to hear the motion for the declaration of sufficiency in impeachment substance complaint? of Masa et al. Impeachment Madam complaint. Chair, Ngisay-ngisay. The Honorable Erice is recognized. Madam Chair, I move that we declare the Masa complaint as sufficient in substance. So move, Madam Chair. Second There is motion. a motion to declare the Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Is there any second? Second the Who motion, seconded? Madam Chair. Okay. The Honorable De Lima seconded. Is there any objection? I object. The motion has been objected to. We therefore divide By the the table. House. Okay. Those, let me restate. The motion negative is to votes pa declare kailangan. Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Ganun kayo. Nako po. You may put down your hands. 6 lang? Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Oh. Wala na. Panalo na. Yeah. Kasi isa lang naman ang sumablay doon sa madami gaano mang karami na grounds for impeachment nila. It affects the totality of the one complaint, the entirety, di ba? Hindi kasi pa pwedeng okay yung isa dahil the rest, no. Isa lang yung grounds na uusad, hindi naman ganun. You may put down your hands. Those who abstain, please Oh. raise your right hand. Maliwanag, 1 year protected si PBBM. So, better luck next time. Dapat hulihin po nila si Saldico since ito yung ginagamit nila na pinaka-pangunahin nilang ebidensya kay labang kay PBBM. Pero alam nyo, practice lang yan. Kasi ang tunay talaga na ano dyan, kumbaga ano lang yan, warm up lang ito para dun sa talagang inaabangan ng House na impeachment, yung Sara Duterte impeachment, na nabitin dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Na maging sila, binago rin nila yung July 2025 decision nila sa pagbasura. Ayun. Binilang pa talaga. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, Grabe. with 0 abstention. 739. The Alam mo chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. That concludes the voting on the sufficiency or insufficiency of substance of the 2 impeachment complaints. If we have no other matter to discuss, we are suspending the meeting until February 9, 2026, 10 o'clock in the morning. Members present are considered informed Ano in saan yung today's February hearing. 9? Meeting is suspended. Diba? So, Monday pala. No, this coming Monday. Okay, so umabot din sila ng 5 oras. Grabe.
Ayun. Okay, so 5 oras din yung naging takbo ng kaya lang hindi natin napanood ano kasi nagbukas kanina yan. Nato nagpe-prayer sila ganon. Walang siguro 'di ba? Off-cam na nila dinesisyonan kung sufficient inform. Yun naman kasi yung pinakamadaling proseso eh. Kung sufficient inform, yung attachment, blah blah blah. 'Di ba? Ang mabigat-bigat diyan is kung sufficient ba yung substance. Kasi for me ha, ang sinasabi ni Leila de Lima diyan na ano, she was trying to teach the other the committee members na wag ninyong tignan kung totoo ba na ginawa ng Pangulo. Ang titignan ninyo dito ay may aligasyon ba? Nandun ba nakalagay yung recital? Anong instance or kailan yung instance na to? Or meron ba na ginawa ito ng Pangulo? Ganon. Ibig sabihin, may action ba? O gumalaw ba ang Pangulo o hindi? Sa bagay na dapat na inaksyonan niya. Remember, 3 taon ang nakaraan, di ba? Tapos ang mga congressman naman natin ay they go beyond. Kasi dun sa determination ng sufficiency ng substance, hindi naman kasi dapat tignan doon na may ebidensya ba kayo, valid ba yung nyo? I mean, guilty ba? Kaya lang gusto ko lang i-point out din, no? Nakatulong kasi ng malaki ang latest decision ng Korte Suprema. Sabi kasi ng Korte Suprema diyan, yung kung meron daw ebidensya sa impeachment, dapat ito ay sapat para makonvict yung tao. So ibig sabihin, pagdating doon sa bago just sa sufficiency and substance, makikita na ninyo na pumapasok sa mga elemento. Not just may allegation, may recital of the allegation. Kung hindi, katulad dito, for example, yung isaldi ko, diba? May allegation, kumikbak ang Pangulo, nakatanggap, may nag-deliver. Okay. Ngayon, ang tanong, may magpapatunay ba? Pero kung nandito si saldi ko sana, at yung kanyang mga allegation, yung mga AI videos niya, nag-oath, take ng oath siya, or kahit doon sa Philippine Embassy, bago yung araw na ito, ginawa niya yon, then pwede hong umusad. Kasi hindi pa titignan dyan kung posible nga ba talagang ginawa ng Pangulo. Ang tinitignan lang dito is may ebidensya ba kayong sa tingin nyo at namin ay sapat. Ganon. Ngayon, pagka umusad yan, doon na yun sa determination of probable cause. Isang tanong lang po ang sinasagot ng mga ebidensya doon sa determination of probable cause. Ano yun? Posible kayang ginawa niya ito? Hindi pa rin pinag-uusapan doon ng beyond reasonable doubt. Diba? Kung posible ba? Ngayon, yung ebidensya ang magsasabi kung posible nga bang ginawa ng Pangulo. May nag-testify, may nanindigan, may umuwi, nanindigan, di ba? Under oath, patutunayan niya. Hindi pa rin guilty ang pinag-uusapan doon. Now, the full-blown trial, doon na dapat yun ilalabas. Kaso sa stage 2 pa lamang, wala na eh. Ang idea nga, sabi nga kanina sa comments, hindi kasi po pwedeng patatagalin pa natin siyan ng determination of probable cause. Mismo yung salita ni Leila de Lima na na doon humina eh. Na kung hindi naman siya uuwi dito, si Saldi ko daw, hindi natin papansinin yung impeachment complaint. Ay, ang gulo nun. Di ba? In the first place, bakit pa pinalusot sa second stage? Sa sufficiency in substance, di ba? Kung ganun lang din naman pala, na walang kasiguruhan, natatayo. Yung Korte Suprema, sabi nila kailangan kayang tumayo. Kasi nga po, ang purpose po ng impeachment, expositive ang purpose nito. So, exhaustive ang purpose nito. Kaya nga pinabilis nila yung session days, na-redefine nila in a very unique
or hybrid definition. Di ba? So, subject na yan ng 24 hours kada araw. Pero, not technically, na literal na calendar days, including walang hearing, weekends, excluded yung mga yon. So, ibig sabihin kung anong araw hinarap ang impeachment, that is day 1 calendar day. Kung 3 days bago magka-hearing, on the 4th day, dan yun ang day 2. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Kasi nga dapat mabilisan sapagkat daw yung tao na merong alegasyon at matibay-tibay na at solido ang ebidensya, hindi na raw dapat pagtagalin sa pwesto. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Kaya dapat, yun ang guide nila, inilikom nila yung mga ebidensya. Kaya sabi ko, mas nakikita ko yung ganyang ebidensya doon sa Sara Duterte. Bakit? Halos lahat po nung nandyan sa committee, lahat sila, aware sila doon sa mga naging investigation ng Kongreso, ng committee, ng appropriations, ang alam ko nag-investigate noon Yung kay Sara, yun ang nag-investigate noon. Oo. Di ba? Kaya pagdating doon sa katanungan, na meron ba kayong ebidensya, lalo personal knowledge, meron nag-investigate sila. Doon naman sobrang kaduda-duda kapag nakalusot ang nakalusot si Sara doon sa kung sufficient in substance ba? Tingin ko hindi lulusot yan. Yung nagkalaban-laban dyan ngayon, na pati yung kamatayan block, magiging magkakakampiyan sapagkat sila pareho. Pareho silang nabitin doon sa Sara impeachment. Kaya naman, ang mga tarantado doon sa Senado, mga gagurong mga senador natin, at parang gusto ko nang lahatin, maliban sa matino, hindi ba nagre-rigodon na sila? Bakit? Because they're anticipating for the sake of the 2028 political career. I remember one time during our live stream, may nagtanong sa akin, sino nakakalala ng type 1, na tungkol dyan sa impeachment, kung makakalusot ba yung Sara impeachment, kasi posible na yung mga senador natin, yung mga kongresista, iniisip na yung 2028. Sabi ko nga, ang mga kongresista natin, wala silang pakialam kung hindi nila makuha ang Duterte endorsement. Sapagkat may kanya-kanya yan, di ba Jane? May kanya-kanya sila na mga constituents. At doon, sumusolid sila sa mga tao doon. Ito namang kaya nga karamihan ng mga kongresista na pumirma ng impeachment, 10 lang, kung di ko nagkakamali, 10 lang ang natalo. So, yung iba, hindi na tumakbo kasi graduating sila. Ngayon, etong Senado, ito yung nangangailangan na makakuha ng endorsement ng mga Duterte para sa Mindanao at sa Kabisayaan. Kaya ang ginagawa nila ngayon, makontrol nila. So what they're doing is they're finding somebody who will be another Cheese Escudero or Cheese 2.0. Nakakayaning lumabag doon sa desisyon ng Korte Suprema ang nagpabilis ng proseso. Pinabilis sa House of Representatives for the purpose of initiation, calendar days. And then the rest is just regular session days. Or court days na pag nasa Senate, impeachment court. So yung pong forthwith, wala hong ruling ang Korte Suprema sa forthwith. So, yung mga tandang sa labas, marami dyan sa kapatid ko. Yung sa yung sa wala tuloy ako. Yung sa Senado, ang mangyayari po diyan, umiiral pa rin yung definition na isinulat ng constitutional framer natin na nakalito yung retired justice. Sabi niya, forthwith, immediately, right away, with no delay. However, there is another definition na nilagay siya. Yung definition na reasonable delay.
Kaya dapat planchado yung impeachment process na gagawin nila para walang dahilan si Sara na questionin yan sa Korte Suprema. Now, ano ngayon ang problema rito? Hindi ba sinabi ng Korte Suprema last year na not later than February 6? 'Di ba? Pwede nang magsampa ng impeachment case laban kay Sara. Pero yung una nilang desisyon, yung graph na pinakita nila ng mga petsa, lumilitaw dun sa July 2025 decision nila na January 14 ang huling araw para i-calendar isama sa calendar order of business. Hindi lang nila na ipaliwanag ng maigi kasi sinabi pa nila ron na itong House of Representatives, itong speaker ay nagawa nila na on the 10th session day na ipasok. Pero nitong recent decision, hindi raw nakapag-comply ang House. Pero hindi sila nag-rule na kailan ang petsa ng pagsasampa. So kumbaga, it's up to your decision. Diba? Kaya what I'm expecting is meron pang magsasampa ng impeachment case dyan February 6. So, Friday, may magsasampa pa dyan. Para kung sakali na questionin sa Korte Suprema itong isinampa na dalawa ng kamatayan. Alam mo, kamatayan blocks yung nagsampa. So pag question nila yan, pwedeng i-withdraw nila yung impeachment complaint nila. Kasi hindi po yan magko-constitute ng trigger ng 1-year bar rule. Why? Hindi pa nga pwedeng tanggapin eh. Ano sinasabi ng Korte? Ng Korte Suprema do sa latest decision. 'Di ba? Bukod doon sa inaction, doon sa na-receive na verified complaint, isa pang magti-trigger ng 1-year bar rule yung na-file, 'di ba? Tapos ni-refer verified complaint, ni-refer sa Committee on Justice. Yun ang magti-trigger. Hindi pwedeng i-refer yun sa Committee on Justice kung yung tatalakayin sa susunod na Sara impeachment, kung susundan natin yon. Kaya kapag yan ang question nila Sara, palagay ko yung kamatayan block, magwi-withdraw yan para ang magtuloy-tuloy itong isang impeachment na ipa-file yan ng Friday kapag meron. Kasi magulo bitin yung ginawa ng Korte Suprema eh. Oh. 'Di ba? Mainam lang din na may nag-file na ng mas maaga para kung paktibayin. Kasi para sa akin, mas maganda yung mas maaga eh. Diba? Kasi lumilitaw doon, yung mismong sariling desisyon ng Korte Suprema noong July 2025, binali nila yon. Hindi lang nila na-reward ng maigi, pero binali nila yon. And consistent sila doon sa kalendaryong ipinakita nila kung ilang session magmula nung December 2 hanggang sa January 14 para i-calendar sama na sa order of business yung impeachment complaint na na-submit noong December 2. Diba? Ay nako, kaya sabi na next week, magiging exciting. Tsaka si Congresswoman Luis Strong, alam ko, umakyat ng Korte Suprema at pinapa-clarify ng maigi sa Korte Suprema kailan talaga ang petsa ng pagsasampa ng impeachment laban kay Sara. Diba? At tingin ko kaya rin yan din yung dahilan kung bakit ang side ng mga Duterte hindi nila tinuloy yung pagsasampa ng impeachment case laban kay Sara, kay PBBM. Kasi kailangan nilang mag-focus ng todo-todo dito sa paparating na Sara impeachment. Isa lang naman ang grupo ng klase ng lawyers nila na magagamit yan. Si Torrio na naman. Naman yung mama. Di ba? Pagod na pagod. Tapos haharap pa sa depensa ng impeachment ni Sara. Buti sana kung magaling yung iba. Yung isa, lahat ng kliyente halos nakakulong. Di ba? Ay nako. Kaya maganda na susunod. Abang-abang tayo dyan. We're actually supposed to go to Ilocos Norte nga eh. Ako, yung kaibigan ko, Mami Peng, Go Philippines. Yan. Punta kami rin sana. Di ba, February ngayon, magtatanok festival.
Kako, sabi ko, naku, wag na muna. Sa ibang planeta na lang tayo pumunta kasi for me, I cannot miss this events tong impeachment. Oh. Bahala na rin sila RJ Angeles na nagpunta, bahala na dyan si Secretary Dizon, di ba, na i-debunk niya si Magdaraog sa mga pinakita ng mga minamali niya ng mga projects doon. Walang dahilan ang i-impeach kasi mahal niya ang bansa. Si Sara ang dapat ma-impeach. If pumasa sa Kamara, yung kay Sara, if Sara resigns, she's open to plunder et al. Na. Yes. Hence, mamiling traitors are either impeachment or plunder kasi hindi na siya VP. That's correct. Kasi ang impeachment kasi ang purpose nito ay para, kasi di ba kapag impeachable official, sabi ko nga dati na ayaw paniwalaan ng marami, kapag impeachable official, kahit anong demanda pang ginawang isampa sa ombudsman, the ombudsman can only conduct investigation. Period. Wala na. Gandun lang yon until matapos niya yung kanyang 6 na taong termino at kung matalo siya sa pagtakbo sa pagkapangulo, ay pwede pong umusad na i-file ang kasong inimbestigahan sa Sandigan Bayan. Pero kung maging presidente, patay, immune for another 6 years. Diba? So, ang tagal na naman. Ganon. So, kapag kailangang ma-impeach ang isang impeachable official, nang sa ganon, magigi siyang civilian. Now, isipin nyo tong maigi ha. Kung bakit hindi ako ganun kapabor sa gustong mangyari ni Leila de Lima kanina. Kasi para sa akin, hindi po pwedeng palusutin kung mahina ang ebidensya. Kailangan, meron tayong ebidensya. May katibayan tayo na may ganitong aligasyon. Merong kwento o recital of facts na may ganitong pagkakataon na ginawang pagkakamali ang Pangulo. Pero yun po'y possibility. Pero kung yun ay foundation nun, ay mahinang ebidensya, nagtatago sa kung saang lupalop, di ba? Tapos na-impeach yung tao kasi pinagbigyan din dun sa probable cause. Yung probable cause, hindi po beyond reasonable yan. Yan posible lang kayang nagawa niya to. Kung nag-iisa naman dun, pagdating ng Senado, patay si PBBM. Sigurado ako dyan, magto 2028 na. Ang mindset ng mga senador, we need Mindanao votes and Visayas para makasurvive. Or else, tayo ang ipakukulong ni Duterte. So magiging ass-kisser yung mga senador na yan. Pagpasok ng impeachment ni PBBM, alam nyo na ang verdict doon. Guilty. Diba? Tapos pagdating ng kaso sa Sandigan Bayan, ano mangyayari? Diba? Pagdating na sa Sandigan Bayan or doon baka sa ombudsman pa lamang, gaya nung nangyari kay dating Supreme Court Chief Justice Corona, di ba? Sa Sandigan Bayan, kung na nagkakamali, na-dismiss yung mga reklamo laban sa kanya. Pero he was impeached. Kapag na-impeach, hindi mo na po pwedeng i-rectify yung pagkakamali nyo. Pero kaya nga lagi kong sinasabi, hindi kasi kayong mga taong gobyerno, huwag kayong maging tae sa gobyerno. Hindi kayo dapat nasasangkot sa mga usapin ng korupsyon. At pag may nagsangkot sa inyo, kastiguhin nyo agad kung hindi naman totoo. Hindi pwedeng freedom of expression lang yan. Kasi ang pwedeng kapalit niyan, impeachment, matanggal ka sa pwesto pag hindi mo kasundo ang legislative department. At ano ang magiging kapalit nito? Diba? And to tell you frankly, I'm expecting na habang papasok tong si PBBM ng June 30 to mark his 4th year in the office, titindi ng titindi ho ang pagpapabagsak sa kanya sa pwesto. Bakit? Kasi kapag naka-4 na taon siya, hindi na po siya pwedeng tumakbo pa sa pampanguluhan uli. Ang hindi lang naman po kasi po pwedeng tumakbo ay 2 lang na magpresidente uli. Yung nakatapos ng 6 na taon, tapos yung pangalawa ay
kung ikaw ay naging presidente by way of succession, pero naka-4 na taon ka, hindi ka na eligible to run for succeeding presidential election. Naka-4 na taon ka na eh. Remember the case of Erap? 2 years mahigit lang si Erap. Kaya, nung siya po'y pinardon, di ba, ni Duterte, binigyan siya ng absolute, na-restate yung kanyang, kasi may culpable violation, may perpetual disqualification eh. So ano nangyari? Ano siya? Hindi sa impeachment nadali si Erap noon doon na guilty siya sa kaso niya. 'Di ba? Kinasuhan sila ng plunder noon, sila ng Jinggoy. Talo si Erap. Kaya lang si Duterte pinalaya siya. Ni-restore pa yung kanyang civil rights. Since naka 2 years lang siyang mahigit, nakatakbo pa uli siya sa pampanguluhan. Kaya ngayon, mas titindi ang gagawin nila kay PBBM. 'Di ba? Kaya sabi ko, expected ko talaga ganyan ang gagawin nila. Sisirain nila ang sisirain yan. Para yung first 3 years na yan, light pa yan, titriplahin nila yan. Para lang mapabagsak yung tao. Ang sa ganon, sila na lang lagi yung mabango. And then, diba? Alam naman natin na ang presidency ni PBBM ay nasa trial stage, trial period kumbaga, na parang testing. Pag siya'y pumalpak, wala nang susunod pang Marcos na makakapalit sa kanya. Magdududa na ang taong bayan. Kaya naman yung mga ganid sa kapangyarihan, pumaligid na sa kanya at yun ang ginagawa. Ganun ang ginagawa nila. Diba? Ngayon, sabi ko nga, dapat pairali na ngayon ni PBBM ang kamay na bakal. Si PGMA, pardon kay Erap. Okay, thank you. I stand corrected. Pero, dapat ngayon, pairali na ni, kay Robin pala si Duterte, sorry. Kay Robin nga pala. Pero ngayon, dapat pairali ni PBBM ang kamay na bakal. Bilang isang Machiavellian, magpakita siya ng kalupitan sa kanyang mga detractors kapag ka-fake news at ito ay malisyoso. Kaso, kahit sa Amerika pa nagtatago doon, kasuhan pa rin. Kasuhan sa Pilipinas, di ba? Para kahit hindi na siya presidente, pag umuwi rito yon, may kulong. Basta malisyoso. Walang kinalaman sa performance ng niya sa kanyang trabaho. Pwede yun eh. Okay? So, kita-kits po dito tayo. Ako talagang paus na paus. Kaya daw nakapag-live kagabi. Yung masyadong maganit yung plema sa liig ko. Tapos, pag-ising ko nung hapon, kagabi, magayon na lamunan ko. Hindi ko alam kung bakit. Okay, so ilang oras tayo? Naka 5 hours pala tayo mahigit. Ano yung pinagsasabi mo? Mas matalino ka ba kay host? Sabi niya kay Glock. Di mag-vlog ka na para makatulong ka sa ikaw unlad ng bansa. Otherwise, traitor catch the flag. Sino si Glock? Nakikita ko yung si Glock. Okay. Oy, mga kababayan yung mga bago lang na nandito, hindi po ako tanga. Kasi hindi ako bagito sa politika. Hindi naman ako naging politiko, gaya ng akala ng iba, na natalo tapos nag-vlog. Hindi ho. Kahit nga ako kagawad ng barangay, hindi ko pinapatulan na takbuhan. Okay? Mas gusto ko pang magwalis ng daanan, daanan namin, kesa sa barangay pa. Yung lupon tinatamad na nga ako kaya ako nag-resign na ng December dahil di ko nagagampanan yung trabaho ko. Kaya nung namatay yung kapitan namin na kaibigan ko, nag-submit na ako. Pagpasok ko ng December, sinubmit ko na yung resignation ko, resignation letter. Ganun ang ginawa ko. Sobrang busy. Tapos nagko-cover pa ako sa house, dati sa House of Representatives. So background ko ay political science.
from the University of the East, diyan sa Recto. So yung hindi pa rin ho nakakaalam ng UE Recto, i-google nyo na lang. Yun na lang po yung pinaka-the best na remedy. Alright, and thank you sa humabol ha, para makapag-like. Kita-kits po ulit tayo mayang gabi. Tulog lang po ako. Edit ng konti nito para umikli. Tapos, ready for the next topic. Maraming dapat pag-usapan mamaya. Diba? Kailangan pahinga ko lang to. Hey, thank you so much and God bless everyone. And thank you sa sa nagbigay ng pamasko. Di ko napasalamatan. Ito, si Mood Covers ng Australia. Good day, mate. Okay, thanks. Bye. Sa paglilingkod sa bayan, sama-sama tayong tumindig. Sa hirap at ginhawa, ating itaguyod. Pangulo'y ating suportahan sa kanyang adhikain. Para sa Pilipinas, ating pagtulungan. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pag-unlad at pagbabago, tayo'y mag-iisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Mga programa at proyekto, ating suportahan para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Sa pagkakaisa, ating itaguyod ang bayan. Tulungan ang Pangulo sa kanyang tungkulin. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pag-unlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Sa bawat desisyon, ating suportahan. Sa ikabubuti ng ating bayan. Sa pagkakaisa, ating harapin ang hamon. Tulungan ang Pangulo. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pag-unlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol.